Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ayon po sa ACT Teachers Party List, si Sara Duterte daw ay fake news queen. Ang dami ng alias nito ni Sara Duterte mga kababayan, di ba? Ang tawag din sa kanya, si Inday Lustay. So, Inday Lustay. Tapos ngayon, fake news queen. Nako, lahat na ata ng mga negatibong alias ay napunta na kay Sara Duterte. Bakit ba? Bakit ba tinawag na fake news queen etong si Sara Duterte? Kasi siya raw ay patuloy, persistent. Kasi pag sinabing persistent, tuloy-tuloy, walang humpay mga kababayan. Ang ginagawa niya, persistently nagkakalat po ng kasinungalingan. At pati ba naman, eto nga kumakalat na mga AI generated content ay dinidepensahan pa niya. Imbis na bilang isang vice presidente, pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno, imbis na sawatain, imbis na sitahin niya etong mga kumakalat na mga AI generated content, dinipensahan pa. Kasi mga kababayan, kung matatandaan natin, meron pong viral video ng isang estudyante na ang sabi, hindi raw siya pabor sa impeachment trial ni Sara Duterte. At yung video yon ay i-shinare o ikinalat ni Bato de la Rosa at mismong kapatid ng Vice Presidente na si Basti Duterte. So etong mga DDS na ito, imbis na pigilan etong pagkalat ng mga AI generated content na ang layunin po ay magkalat po ng misinformation at fake news at pandaraya po ito sa taong bayan. Biruin mo, estudyante magsasalita, kunwari, pabor kay Sara Duterte, ayaw ng impeachment. Yung pala, gawa-gawa lang. Hindi po totoong tao. Hindi po si sentimiento ng totoong tao. Gawa-gawa lang ng mga hindi natin alam kung nabayaran o hindi na mga taga-suporta ni Sara Duterte. So, ganun po ang ginagawa nila. At itong si Vice Presidente, imbis na pigilan yung mga ganong klaseng gawain, biruin nyo, dinipensahan pa. Ibang klase mga kababayan. Kaya, kahit anong justification ang gawin ninyo. Kasi talagang pinagpipilitan ni Bato de la Rosa na okay lang daw yun Kahit si Sara okay lang daw. Hindi po. Yan po ay misinformation. Kasinungalingan. Hindi po legit. Dinadaya nyo po ang taong bayan. Niloloko ninyo ang taong bayan sa pagpapakalat ng ganyang klaseng mga AI generated videos. So, meron din pong banat si Yusek Claire Castro dito kay Sara Duterte. Ito naman, sabi ni Yusek Claire Castro, itong si Sara Duterte ay only source ng fake news. Ito, pakinggan po natin yung nangyaring press conference dyan po sa Malacanang. Nakakalungkot dahil mismong ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Only. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Okay, so yan po yung pahayag, yung banat ni Yusek Claire Castro dito kay Sara Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang dami po nilang mga sinasabing misinformation, fake news. At isa pa, yung banat niya personal dito kay Claire Castro. Ang sinasabi niya, eto raw si Claire Castro at etong si Franz Castro ay magpinsan daw. Kaya pares daw yung sinasabing pagkontra dito kay Vice President Sara Duterte. So napakarami mga kababayan. Kaya hindi natin alam kung maniniwala pa tayo dito kay Sara Duterte. Kasi parang mas marami pa ata yung mali. Isa doon sa sinasabing tama mga kababayan. Sa 10 sinabi, 11 yung mali . So,
napaka-irresponsable na itong ating Vice Presidente na dapat ikaw ang nagiging halimbawa, kayo pa ang nagpapakalat ng fake news. Si Harry Roque, ganun din. No, lahat. Ba't ganun? Lahat kayo mga DDS kayo. Ba't kayo mga fake news peddler? Ano ba, ganyan ba talaga ang ugali ng mga DDS? Wala na kayong sinabing matino. Lahat na lang puro kasinungalingan. At yung mga fake news na dapat sinisita ninyo, ang ginagawa nyo, ginajustify nyo pa dahil nga pabor sa inyo. Kapag ganyan, wala na mangyayari sa bansa natin. Kaya ako nananawagan sa ating mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo. Kasi alam nyo, yung mga kabila, yung mga DDS na yan, kahit mali-mali na yung sinasabi, kahit alam naman nila na niloloko sila, tuwan-tuwa sila Ganyan po yung mga panatiko. Kahit kasinungalingan, palakpakan pa rin sila. Yay! Palakpakan pa rin sila. Dahil nga, panatiko. Kahit nga siguro batukan sila okay lang sa kanila Ganun sila kapanatiko. Kaya tayo mga kababayan na hindi po panatiko, tayo po sumusuporta sa gobyerno pero hindi po ibig sabihin na sunod-sunuran tayo sa gobyerno. Kapag meron pong maling ginagawa ang gobyerno, sisitahin po natin, magsasalita po tayo. Pero kapag tama po naman ang ginagawa ng gobyerno, ipapalakpakan po natin sila. Ganun po dapat. Kasi ang panatiko, mali-mali na, palakpakan pa rin ng mga tulongges. Di ba? Alam nila yon alam niyo ba kung ano pa yung mas bobo sa bobo? Yung yung nagbobobobohan. Sa totoo lang, mga kababayan, di ba? Di ba may bobo? May mas bobo pa ron. Sino yung mas bobo? Yung nagbobobobohan. Ayan po ang mas bobo pa sa bobo. Yan po sila. Kaya nasabihan tuloy ni Yusek Claire Castro na itong si Vice President Sara Duterte only source ng fake news, maging ng ACT Teachers Party List. Sinabihan itong si Sara Duterte na reyna ng fake news. Kaya naiintriga itong si Claire Castro at si Franz Castro. Kasi minsan pag naglahayag sila, talagang minsan sabay pa sila di ba? So, liwanagin ko lang mga kababayan, hindi po sila magpinsan. Sinabi na po mismo yan ni Claire Castro. Para silang apelyido. Ang layo naman ng itsura ni Yusek Claire Castro kay Franz Castro. Hindi natin sinasabi pangit si Franz Castro. Kayo lang nag-iisip niyan. Sinasabi ko lang, magkaiba po. Hindi sila similar. At lalong-lalo na hindi po sila related. Para lang po apelyido. Kaya wag po kayo magpapaloko dito sa ating Vice Presidente. Kasi wala talaga manira lang talaga. Nag-iimbento ng kwento So ayan mga kababayan, binanatan po ng magpinsan. Hindi, joke lang po. Hindi po magpinsan Ito pong si Claire Castro at si Franz Castro. So binanatan po ni Yusek Claire Castro itong si Sara Duterte. At sinigundahan din ni Franz Castro. At sinabing itong ating Vice Presidente ay hindi po nagsasabi ng totoo. Puro kasinungalingan. Consistent na pagsisinungaling. At pa diba naman, yung pagpapakalat ng fake news sa pamamagitan po ng AI-generated content ay dinajustify pa nila. Dinidepensahan pa. Ay patay tayo dyan kapag ganyan. Naku po, Diyos ko, kawawa po ang mga hindi po marunong matsyag. No, dapat maging mapagmatsyag po tayo, matalino po tayo kasi baka niloloko na tayo. Kagaya ng mga DDS, palakpakan pa rin. Diba? So ilan po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.